Okay, so isang magandang umaga sa ating lahat. Ito po, welcome po sa ating premiere or first video series. So ngayong umaga, kasama natin ang isang tao na naging definisyon ng breakaway sa kasaysayan ng Philippine cycling. Siya ang ah, isang tao na nag-uwi ng Asian Games medal para sa ating bansa sa road race at ang hari ng 1996 Marlboro Tour. Ang lodi ng mga bawat siklista Pinoy, si Sir Victor Spiritu. Welcome, sir, sa Breakaway. Hello, good morning. Sir, bago ang sikat at tagumpay, balikan muna natin ang mga roots mo. Sabi nila, sa hirap nahuhubog ang galing. So, kamusta ba si Sir Victor Spiritu bago ang mga carbon fiber at mga high-end frames? Ano ba ang itsura ng kauna-unahang mong bisikleta na binili? Binili mo ba to ng buong buo o binili mo to ng paisa-isa sa mga surplus parts? Ang unang bike namin, bike ng buong pamilya. Bali, Talaga. oo, kasi ano ito merong kaming kapitbahay na nag-junk ng mga bike nila sa bodega nila. Ngayon, kumuha kami ng mga parts, nakabuo kami ng isang bike. Kilala ko pa hanggang ngayon kung sino. Ngayon, Talaga. oo, nabuo siya na isang bike. Ngayon, yun yung naging bike naming lahat. Ang magkakapatid, pati si tatay. Tapos nahilig si tatay sa bike. Nagbuo sila ng road bike. Racer bike patawag nun eh. Oo, Hindi di pa ba? RV. Kasama niya na hilig magbike yung uncle ko, si Tito Edwin. Ngayon, nung nagbuo sila, nasama sila sa isang grupo dito sa May Katmon. Yung kung natatandaan ko pa, yung Grupo 24. Ba, mayroon Oh, pala ganong grupo dito Ngayon ko Grupo lang narinig 24. yan. Yun nga, Hall of Justice yun dati. Yung Katmon. Bali wala pang mga establishment yan dati. Paikot dyan. Dyan maraming nagtumatakbo, naglalakad. Paikot. Tas bike din, umiikot doon. Doon sila nagrupo nung una. Ngayon, nagbuo sila ng bike. Tapos sinama nila ako. Pero ang bike ko bike nga na yun nabuo namin na ano lang, from junk lang. Tapos, yung kapatid kong isa gusto rin magbike, nagbuo rin ng isa. Pero yung una ko talagang naging bike na binuon ni tatay, yung mini semi-racer kung tawagin, semi-racer na bike. Yun, Yan ang ano gamit lang niyo. siya, baka lang siya. Tapos maliit yung gulong, 26 yung gulong niya. Tapos yun yung naging bike ko na unang-una. Nag-mountain bike ka ba, sir? Hindi eh. Hindi ako Hindi na. nag-mountain Diretso ka na bike ng eh. racer. Semi-racer talaga. Tapos yung pinaglumaan na bike ni tatay noon, kasi nagbuo siya eh. Wala man siyang alam noon dati sa bike. So yung nabuo niyang bike, maliit sa kanya. Kasi mataas si tatay, 6'6" siya eh. Angkad. Ng taas. Kasi basketball player siya eh. Ngayon Ah, nahilig magbike. Ngayon maliit yung bike sa kanya. Yung pinagpalitan niya napunta sa akin. Pinaliitan na lang namin dahil maliit pa ako noon. Pinaliitan. Kung alam niyo yung gawaan dyan sa may Maisan Valenzuela. kay Mang Philip, yun, doon pinakatay yung bike. Ah, Yung pangalawang bike ko na yun, bali. Kasi yung una, semi-racer. ayos yun. So, nung nagsisimula ka pa lang, ano yung pinakamalaking challenge mo? Mahirap magbalanse ng budget. Siyempre, budget ang pyesa, di ba? O mas mahirap pa ba yung pagising sa umaga para mag-training? Yung paggising sa umaga kasi, ano eh, pag motivated ka, gigising ka Disiplina eh. no, pag motivated ka magbike, gigising ka talaga ng automatic na yun, gigising. Ang mahirap yung mag-budget ng pagbabiyahe ka. Yung nung ano na to nung medyo
naiisip ko na gusto ko rin kumarera. Hmm. Siyempre, pag gusto mong kumarera, kailangan mo na mag-ensayo maigi. So, magbabiyahe ka. So, yun yung medyo, ano nun, mahirap dahil kukunin ko lang yung pambiyahe ko sa baon eh. Sa baon. Sa Saan ka baon. pumapasok dati? Isang school ka pumapasok? Yan lang sa may, Malabon Municipal High School yun eh. Ah, municipal pa sa Hulo. Municipal pa yun dati. Dito sa may, Ah, sa may Tinajeras na rin. Kasi nagpalit ah, yun eh. Yung nasa may Hulo, yun yung naging Malabon Municipal. Yung ah. sa amin naman, ang naging Malabon High School. Bisikleta ka lang pagka pumapasok o Hindi, anong lakad lang. Lapit lakad, lang sa amin eh. lakad lang. Kaya Lakad pala lang eh. tumibay ang tuhod mo eh. Anyway, so nung sa dami ng sports, bakit pagbibisikleta ang pinili mo? May moment ba noon na gusto mo nang din sumuko dahil syempre nakakapagod din yan, di ba? Ano Hmm. pa nagtulak sa'yo para magpatuloy-tuloy hanggang sa makarating ka sa pagkarera? Ang ang si tatay kasi ang sports noon una basketball eh. So Mm. basketball ako. Basketball. Ngayon, nung nahilig siyang magbike, alam mo yung mga tatay, idol yan ng mga anak nila eh, di ba? Mga anak. Di ba? Kung ano yung ginagawa nila, yun din yung gustong gayahin. So Tama. nung nagbike si tatay, gusto ko rin magbike. So every ano lang yun, every Saturday and Sunday, pagka mayroong yung grupo, mayroong pupuntahan sa Bulacan, kanyari, nagpa-plan sila na magbiyahe ng may kamag-anak sa Bulacan. Pagdating doon, may nakahanda na ng mga chibugan. Pagda yung gustong-gusto ko yun kasi kung saan nakakapunta eh. Oh, titikman natin yung mga pagkain na gusto natin Oo. eh pag bumabiyahe. Oo. Kaya pagka Saturday and Sunday, umulan. Siyempre, hindi matutuloy yun. Masama yung loob ko niyan. Masama yung loob ko niyan. O kaya, na-cancel. Masama yun. Kasi sa Saturday and Sunday lang ako magbabike tapos makancel pa. Di ba? Ano yan? Ano ka, solo ride ba o madalas may Hindi. mga kabady ka? Yung kasama sila tatay nun Kasama dati. sa ni tatay. Oo. Ano pa lang ako nun, mga siguro 14, 15. Ganyan. So, considering laki ka sa Malabon, wala namang gaanong katulad ng Nuvali at saka ng mga timberland na area dito kung hindi Potrero eh. Eh di ko lang alam that time, no? So, Wala. paano ka nagpa-practice Ang, magbisikleta? insa, ang ensayuhan lang namin, dagat-dagatan. Talaga? Dati. Yung C4 Bali, ngayon? bali, wala pa yung C4 dati. Etong anong street yan dito sa may dagat-dagatan. Yung, alam mo yung, di ba yung Fisher Mall? Pag Ah, kanan mo, anong street yan? Yan ang ikutan, balik-balikan lang kami dyan. After kasi C4, no, Lapu-Lapu, Dagat-Dagatan, Lapu-Lapu, Lapu-Lapu ata yan. Ewan ko kung anong Pampano, street yan, yung mahaba, ang tagos ay C3. C3. From MCC, tapos diretso, yung tagos yung C3. Yan yung ikutan dati. Pero puro patag yun. Hindi. Pero Oh, paano pagka puro mga patag. ang nilabanan mo dati sa Marlboro to, mga ahonan din, saka ano. Yan na nga. Yan na nga nagtataka rin sila. Pero hindi kasi naging national team kami. Ah, So napupunta na rin. Yun lang kasi wala tayo nung kagaya ng Baguio eh. Puro antipolo lang, mabitak. Yun lang yung mga natin, ahon natin eh. So nakakapagtaka rin no kung paano nangyari yan. sige. So iba-iba na kalsada ngayon, sir. So kumpara nung 90s. So pag-usapan natin yung pagkakaiba ng konti. So dati passion saka ano ngayon naman medyo may mga technology na. So dati puro power meters at mga GPS. So nung panahon nyo puro pakiramdaman lang. Syempre, sa tingin mo ba mas nakatulong yung before o kumpara sa mga gadget ngayon ng mga siklista na ano na umaalalay sa kanila? Ah, sa ngayon talagang high-tech na talaga ngayon eh, di ba?
may mga power meter. Ah, pero nung panahon namin, meron akong naging kasama. Meron kasi siya, naging kasabayan ko siya yung hanggang ngayon nagbabike siya pero recently lang siya na retire eh. Pero nagkakarera pa rin siya. Sabi ko sa kanya, anong pagkakaiba nung training noon tsaka nung recent na training? Sabi naman niya, pre yung training noon tawag lang daw yung pangalan lang nung training yung pinagkaiba. Kung ngayon zone 2, dati panay-panay. 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 Ngayon zone 2 'yon, zone 2. Sabi ko loko-loko ka talaga. Pero pero siyempre yung training ngayon nag ano no, nag-e-evolve no. Nag-evolve. Nag-evolve. Nag-evolve talaga from dati rate lang ng perceived yung RPE kung tawagin, di ba? Yung rate of perceived exertion. Parang pakiramdam lang. Yung i-rate mo lang yung ginagawa mo. Tapos, naging heart rate. Naging heart rate na. Yung monitor mo yung heart rate mo. Bagay, inabutan ko na rin yun. Nung bandang huli, nag-heart rate na rin ako. Pero ngayon, siyempre, meron ng power meter. So, mas mas mataas na level na. So masusukat mo na yung wattage mo ng pagpadyak pati yung sa cardio mo, sa heart Cardio. rate. So malaki talaga yung pagkakaiba noon. Pero effective pa rin naman nung dati. Okay pa rin naman yun. Pero siyempre, kailangan mo sumabay sa technology. Wala namang masama sa technology eh. Kasi syempre, basta alam mo lang, yung disiplina palagi na nandyan. Pero sir, Tama, tama. palagay mo yung comparing yung mga unang pagkakataon mo sa Marlboro Tour na racing ng before. Kamusta ang intense noon at saka ngayon na mga modern na may mga modern cycling scene na tayong nakikita. So dati mga tao, I think nagkakagulo sa kalsada eh, tama ba? Ah, yung natatandaan ko nung stage namin ng Marlboro, no, na Baguio or yung time trial sa Baguio or Bigan Baguio. Mula sa baba talaga, mula paanan hanggang taas, hindi, lahat yan puno ng tao yan. Talagang punong-puno ng tao, ang daming nag-aabang tsaka sumusuporta. So sa ngayon di ko ma-compare kasi medyo absent ako sa mga karera ngayon. Hindi ko masabi kung mas maraming tao dati na sumusuport or sa ngayon. Pero kasi yung sa Marlboro, grabe talaga yung ng tao eh. Kasi meron na rin kasi nga tayo ngayon social media eh, di ba? Oo, ayun lang. Dati hindi rampant ng Nadag- social media, eh. Ngayon Oo, rampant na kasi siya. doon na nanonood. Pwedeng ulit-ulitin. Anyway, sige, puntahan natin yung personal cycling era mo. So, dito yung highlight ng career mo medyo pupuntahan. So, dito na tayo sa part 2 ng ating discussion. So, puntahan natin yung highlight ng career mo. Yung mga moment na talagang nagkaroon ka ng breakaway mula sa iba pa sa mga competition na sinalihan mo. So, una yung balikan natin siguro yung 1996 Marlboro Tour doon sa matarik na ahon sa Banawe ba? Ano pumasok sa isip mo nung naiyon na nguna ka doon sa mga takbuhan doon? Alam mo ba agad na sa'yo mapupunta yung yellow jersey ba dati? Actually, wala talaga akong idea na ako yung
mag-yellow jersey niya ng karera. Ang objective ng team ay yung team talaga ang ilaban. Team competition. Kasi, o nga naman, kung mananalo yung team, parang panalo lahat, di ba? Mm. Kung mananalo yung individual, bonus na lang yon. So, yung objective talaga is yung pangalagaan yung team na mauna sa overall. Kaso, naging bonus na lang siguro yung individual na pagkapanalo. Pero syempre, nung nasuot mo na yung yellow jersey, paano nagbago ang tingin mo sa karera? Ramdam mo ba yung mga support o yung mga hiyaw ng mga tao sa gilid ng kalsada na para kang celebrity na nun? Wala pa social media niyan, ha? Ay, ito yung isang kwento ng ano ng nung Marlboro Tour na 96 na yan. Merong isang stage 4 sa ano to time trial to sa Cebu. Bali, individual time trial from ah, Cebu City to Busay. Ano yun? 12 kilometers na uphill. Ngayon, after ng pag-finish ko sa sa time trial, meron akong dalawang teammate na nag-aya na silang bumaba. So, wala naman kasi kaming hindi na kami yung mananalo. So, pinaka quarters, umuwi na kami para makapagpahinga ng maaga. Ngayon, habang nagpapahinga kami para sa kibukasang stage, siguro after lunch siguro yan Ito na yung mga media. First time ko na nakaharap yung mga media. Siyempre, hindi. Ako pala yung nanalo nung stage na yun. Kaya, yun yung unang interview ko sa media na Ano mo unang siyempre nasabi mo sa media? na-shock din ako. Hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko sa kanila Kasi yung interview nila, paano nangyari, paano ko nagawa. Tapos, kumbaga, kasi ang ano nun, si Carlo Gibb yung ano nun yung malakas talaga na umahon nun Pero ako yung nag-top nung time trial. So, hindi ko rin alam paano nangyari yun, no? Ako Pero yung para nag-guest siguro time. talaga sa'yo yun. Siguro, Ah, nagbibiroan kami noon nung habang pauwi kami. Dumaan kasi kami ng ng di ko malaman kung McDo o Jollibee, kumain kami muna saglit. Nagbibiroan kami tatlo. Kami magkaka-teammate, sabi niya. Kasi isa sa mga teammate ko, natuhog ko rin sa ahon na nalagpasan ko siya. Sabi niya na, pre, baka ikaw ang ha, baka ikaw ang best time kasi tinuhog mo ko. Nagbibiroan lang kami. Di tawanan kami. Yun nung bumalik kami, yun nga, ako nga yung nag-best time nung time na yun. Ng stage 4 ng na yun, time trial. Sige. Magandang exciting yung kung nahandol lang ka talaga tayo dun sa moment talaga na yun, hindi mo makakalimutan talaga no? Kahit lumipas pa yung Ah, panahon Pero nung naman, nananalo ka ng gold, tama ba? Sa SEA Games noong 2007, tama ba yung year? SEA Games ba to? Sa track point race? opo, gold. Gold. Opo, Okay. gold. Gold medal. Sige. Ano ba ang tingin mo, again lang doon sa comparison lang tayo, between the then Marlboro Tour racing kumpara sa ngayon? Kaano ba ka-hype ang mga tao noon at saka ngayon in terms of the cycling? Kung ang pag-uusapan natin yung dami ng sumusuporta at nanonood nung sa Marlboro Tour. Grabe talaga kasi natatandaan ko nung
stage namin ng Marlboro. Kahit naman di, kahit naman sa ang stage, no, magmula baba hanggang taas, grabe talagang puno ng tao talaga 'yun. Hindi mo talaga akalain na mapupuno ng ganong karami yung tao ang daan pag nanonood ng Marlboro Tour. Ngayon, siyempre hindi ko alam, no, so hindi ko mai-compare eh. Kasi hindi ko talaga hindi ako nakapunta sa mga competition ngayon. So hindi ko masabi kung ano yung kung sino yung mas marami o Kaya yung iba nanonood na lang ng social media, no? oo, oo Saka sa nga. TV. Pwede, oo. Pwede. Pero But yung anyway, Marlboro kasi, so Marlboro we have kasi been dati, always we have been always seeing at saka knowing yung mga medals at saka accomplishment mo all throughout dahil kahit pa paano nasa social media na lahat din ng mga records mo di ba? Pero ah, uh, sa mga moment, ano bang pinakamalaking sakripisyo mo in terms of personal life? Sa family, para maging at least number one rider ka pa eh. Paano mo binabalanse yung mga ganung pagkakataon? At least siyempre, may mga sakripisyo rin sa family yan, di ba? mahirap talaga i-balance eh. Merong pagkakataon na wala ka talaga sa sa bahay. Talagang minsan pag nagte-training kayo, nasa ibang lugar kayo, doon kayo nag-stay. So sakripisyo talaga sa pamilya 'yon. Kung kung ilang araw ka wala sa sa bahay, eh yun din yung nawawalang ah, responsibilidad mo dun sa bahay. Kamusta naman ang ng family? How do they support you para doon Ah, sa yung ah, gusto? 100% yung support na lalo yung misis ko, nako, talagang nakasupport talaga yung kahit sa anong paraan. Kayang-kaya niya kahit nasa malayo, Suportado ka. suportado talaga. So kung hindi ka naging Victor Spirito ng cycling, sir, ano kaya ang buhay mo ngayon? May pangarap ka bang na isang tabi dahil binigay mo yung buhay mo sa kalsada? Nako, actually, di ko talaga alam eh. Wala talaga makakapagsabi eh. Kahit nung nanalo. Nung pagpasok ko ng national team, di ko naman akalain na ako yung magiging number one na sa Kasi marami kaming, nung nakuha kami sa national team, marami kami talaga. So, naging training pool muna ako, no? Maraming malalakas sa akin. Marami talaga mas malalakas sa akin. So, ang naging breakthrough lang yung, yung Marlboro Tour 96 eh. Kasi, Talagang yun ang remarkable, ano? oo, yun talaga yung parang nag, nagbukas eh. Kung, kung tutuusin, yung mga previous ko sa national team, hindi talaga, ibig kong sabihin, hindi ako yung prominent ba na rider sa sa national team. Marami malalakas sa amin nun. Pero hindi ko akalain na siguro dahil sa tiyaga na rin. Talagang disiplina at saka tiyaga, no? Yun yung yun yung tool eh. Yun yung talaga Disiplina yung tool. tsaka determination eh. Sige sir, bago tayo magtapos sa ating fourth part, so gusto namin kuhanin yung pinaka-final sprint natin sa mga messages. So unahin na natin yung ano ba ang message mo para sa mga batang siklista ngayon na mabilis ma-discourage kapag medyo nakakaramdam ng pagkatalo. Ano ang sikreto para magkaroon ng champion mindset, kumbaga? Ito yung lagi kong sinasabi sa kanila kasi lagi akong nagbabike pa rin naman ako no, pero hindi na lang araw-araw. Tuwing meron akong nakakasabay sa sa pagbabike ko, bata lalo pag bata, tinatanong ko sila, ilang taong ka na? Hmm. Pag sinabi nilang 14, 15, sasabihin ko, ganyan akong edad nag-start, sabi ko. Sabi ko, so, ilang taong ka na nagbabike?
2 taon o kaya 1 taon. Anong anong plano mo sa pagbabike? Yun lagi yung tinatanong ko. Sabi ko, kung gusto mo may plano kang kumarera o lumakas, sabi ko, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang pagbabike. Sabi ko, kasi do, ma, along the way, lahat yun madadaanan mo. Mapoproseso ka. Kasi nakita ko kasi, nung nagbabay kami dati, marami rin kami mga bata, sabi ko sa kanila, pares nyo rin kami dati. Grupo rin kami ng mga bata. Marami rin kami. Ganyan. Nagbabay. Pero kung sino yung nagtuloy-tuloy, yun yung merong mapupuntahan sa pagbabay. Kasi nakita ko talaga eh. Yung nagtuloy-tuloy, siya yung merong napuntahan. Hindi naman lahat magcha-champion, no? Pero ibig sabihin, lahat kami merong napatunayan sa pagbabay. Basta tuloy-tuloy. Pick upin ko yung Hindi. sinabi mo, sir. So, Oo. with that, napaka halaga nung ano nung message na binanggit mo kanina. Sabi mo kanina nga, 'di ba? Hindi lang naman nung una, hindi lang naman ikaw dahil sa di mo nga tinitingnan na ikaw yung Oo. magna number one. So, sinabi rin natin na hindi lang kumbaga, hindi lang bilis ang mahalaga, kundi yung samahan. So, para sa iyo, ano ba ang tunay na pagiging isang grupo o yung paghataw na siklista sa kalsada sa totoong buhay kasama yung mga team mo before. So, yung samahan kasi, mahalaga yun eh. Minsan nga, tulad ng binanggit ko kanina, no? Yung sa team namin ng Malboro Tour, no? Ang objective namin yung team. So, pag naging objective nyo yung grupo, madadama yung individual. So, bonus yung pag nadama yung individual. Bonus na lang yun. Pero ang mahalaga yung team. Kasi pag manalo yung team, lahat kayo panalo eh. So kumbaga yung 'di ba, yung achievement ng team ay It's achievement ng lahat. lahat. Yung Oo. achievement naman ng isa is achievement naman ng team, kumbaga. Mahalaga yun. Sige sir, siguro mensahe mo para sa mga member ng Hataw Pajak mula sa mga sinasabi natin mga hobbyists pero nangangarap mag-pro. Ano bang mensahe mo para sa kanila para mapanatiling buhay ang passion sa pagpadyak? Whether it's a hobby or pagiging competitive sa cycling. Same po ng sinasabi ko dun sa mga bata na nakakausap ko. Tuloy-tuloy lang. Kailangan ini-enjoy natin yung pagbabike eh. Kailangan masaya tayo. Kailangan motivated tayo. Kasi yung mga training, ano na lang yun eh. Susunod na lang yun eh. Pero kailangan motivated ka eh. Kailangan, masaya ka dun sa ginagawa mo sa pagbabike. Yung training, susunod lang yan. Ano bang Lalakas ka rin. motivation mo, sir? Ano bang motivation mo? Noon dati. Dati kasi, mahilig lang ako manood ng mga Marlboro Tour. Pag mayroong stage, halimbawa, may stage sa Quezon City, pupunta ako noon. Titignan ko lang yung mga siklista. Masaya na ako doon. Uy, ito pala si Carlo Kim. Uy, ito pala si Placido Valdez. Uy, ito pala si Gonzalo Espiritu. Yan ba yung mga Ito, ina-idol mo dati? yan ang mga tinitignan natin yan. Uy, ito pala sila Bernardo Lentada. Uy, ito pala sila Dolosa. Ah, diyan nagsisimula 'yun eh sa pag hanga mo sa mga 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 siklista na gusto mo rin maging ganun. So magpupursige ka. Paano mo gagawin 'yon? Siyempre magpupursige ka. Ganun lang ako nag-start nung umpisa. Pupunta ako Antipolo, manonood ako Antipolo Circuit, elimination nila. Ganun. Masaya Tapos na ako balik doon. ulit. Oh, balik ulit. Tapos mahilig ako pag pinipick up ko yung halimbawa na meron akong nakasabay, isang pro. Nakikinig ako sa mga kwento nila.
Pinipick up ko yung kwento nila. Dinidetalye ko maigi. Hindi yung dumadaan, pagkwento nila, dadaan dito. Mamaya nakalimutan ko. Hindi. Nanamnamin ko yun. Kung ano yung, kung ano yung sinasabi nila about training, about sa buhay. Ano yun, nakikinig ako talaga. Kaya ano, pinag-iisip pagka meron silang sinabing training or kwento nila tungkol sa karera nila sa Marlboro Tour. Talagang nakikinig ako, interesado ako. Kailangan interested ka eh. Sa ano, kasi doon ka mamomotivate talaga. Very very solid yung ating naging usapan, no, Sir Victor. So very thankful kami sa Hataw Padjak sa pagpapaunlak mo sa interview natin ngayon Oo. dito sa tinatawag nating segment or video series na Breakaway. So yung mga Oo. kapadjak, ang kwento ni Sir Victor ay paalala na sa bawat ahon may dulo at sa bawat breakaway kailangan ng lakas loob, disiplina. So yun ang dapat natin tatandaan. So lagi lang tayong ride safe at lagi lang tuloy ang paghataw natin. Thank you and good day po sa ating lahat.